kasambahay na biktima ng kalupitan at karahasan. Sinaksak po ko ng konting dito. Itong mata ko, sinuntok po siya ng 2 beses dito. Itong bibig ko po yun, hinampas po ako ng figurine na matigas dito. Araw-araw po sinasaktan ako. Minartilyo po, saka po pinatadyakan sa labi. Gusto ko po ipakulong para wala nang mabugbog na iba. At ang Philippine Postal Corporation. Maraming leaks na itong sa mga bubong. However, meron na itabi na 15 million para i-renovate ito lahat. Ito ang mas malawakang pagbabantay. Sa mga isyu ng pamahalaan at lipunan, Reporter's Notebook. Binugbog, inabuso, minaltrato. Makailang ulit nang narinig ang kwento ng mga kasambahay na dumanas umano ng dahas. Paano maproprotektahan ang kanilang karapatan? Sunog ang mukha. Puno ng sugat at pasa ang ilang bahagi ng katawan at bulag ang kaliwang mata. Ganito ang kalunos-lunos na kalagayan ng 21 taong gulang na si Bonita Baran, Tubong Baras, Catanduanes, nang una siyang isugod sa ospital noong nakaraang Hunyo. Minaltrato at inabuso raw siya ng kanyang amo. Pinaghampas po ako dito ng walis tambo sa ulo ko dito. Halos tapos dito sa dalang braso ko, sa paa, sa binti. Dito naman po sa may napanutan po ako dito kasi hinampas niya po matigas ng figurine dito. Tapos lumubog po siya. Tapos yung dugo ko bumulagta po siya, parang tumultulo lahat. Tapos po yung dito ko naman po sa may mukha ko, plancha po siya. 17 taong gulang si Bonita nang magsimulang mamasukan bilang kasambahay. Menor de edad man, pinili raw niya itong gawin upang makatulong sa pamilya. Kasi po wala naman kami matitira ng bahay, wala kaming lupa. Kaya nga po ako nagtatrabaho para makaroon kami ng bahay, makatulong sa mga magulang ko. Pero hindi raw niya inasahan na ang 4 na taon niyang paninilbihan ang magiging pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Ang bawat simpleng pagkakamali, katapat raw ay latay at pagmamalupit. Ang naranasang matinding kalupitan tuluyan ang nag-iwan ng marka sa itsura ni Bonita. Daming injuries niya all over the body, mula ulo hanggang paa. Sa mukha niya maraming burn injuries, puro peklat. Estimate ko dito mga more than 200 na peklat all over the body at saka burn injuries. Sa loob ng ilang taong pagdurusa, wala raw mahinga ng saklolo si Bonita. Pinauwi lang daw siya ng amo nang naratay na siya dahil sa tindi ng bugbog na pinagdaanan niya. Pinauwi na lang po nila kasi wala na po akong salve, hindi na po ako nakakita. Kasi bulag na po ako. Kaya pinauwi na lang po nila ako. Labis ang hinanakit ng ina ni Bonita sa sinapit ng anak. Magtiwala daw kami sa kanila na ang anak ko na daw nila sasaktan. Tiwala naman kami. Pagdating namin sa nito si Bonita sa bahay, may basag-basag na ang katawan niya, mukha niya. Kaya doon iyak na lang po ako. Wala na po ako magagawa sa kanyang ganyan ang nakikita kong anak ko. Tinungo namin ang bahay ng amo ni Bonita na sina Annalisa at Reynold Marzan sa Quezon City. Pero bigo kaming mahingan sila ng pahayag. 3 buwan na raw abandonado ang bahay. Good afternoon, ladies and gentlemen. Noong nakaraang buwan, inimbitahan si Bonita sa Senado upang magbigay ng testimonya ng kanyang sinapit sa kamay ng kanyang employer. Hindi rin sinipot ng amo ni Bonita ang Senate hearing sa kabila ng subpina na inihain laban sa kanila. Pero sa nauna nilang panayam sa GMA News, itinanggi nila ang mga paratang ni Bonita. Mahilig siya kumusot ng mata talaga. Madalas nga nangyayari ng kakakusot nga niya ng mata niya na nagkakasore eyes pa nga yung mata niya. Kung naging masama ang trato mo sa isang katulong, sa tingin mo ba hindi niya rin din babalikan yung mga anak mo? Pero ayon sa eksperto, imposibleng self-inflicted ang mga natamong sugat ni Bonita.
Ano to, repeated injuries ito eh. Kung titingnan mo mabuti yung mga injuries niya, iba-ibang stages yon. So ibig sabihin, in-inflict to at several episodes. O ang according nga sa kanya during sa interview namin, over several years. Kasalukuyang nahaharap ang mag-asawang Marsan sa kasong attempted murder, kidnapping and serious illegal detention at 7 counts of physical injuries. Naglabas rin ng hold departure order ang Quezon City Regional Trial Court laban sa mag-asawa upang hindi sila makaalis ng bansa. Sa ngayon, pinaghahanap ng otoridad ang 2 suspect. Ayon sa datos ng Philippine Commission on Women, nasa halos 2.5 million ang bilang ng mga domestic workers sa Pilipinas. Wala mang eksaktong bilang, nakababahala raw ang mga malalang kaso ng pang-aabuso sa kasambahay gaya ng sinapit ni Bonita. Hindi naaabot ng gobyerno ang proteksyon na kailangan ng ating sektor ng mga kasambahay. Dahil walang batas na talagang nagre-respond sa kanilang tumpak na pangangailangan. Kaya nagpapatuloy raw ang mga kaso ng mga kasambahay na nakararanas ng dahas. Araw-araw po sinasaktan ako. Minartilyo po, saka po tinatadyakan sa labi. Gusto ko po ipakulong para wala nang mabugbog na iba. Nagpapatuloy raw ang mga kaso ng mga kasambahay na nakararanas ng dahas. Gaya ng pang-aabusong naranasan ng 16 na taong gulang na si Jessica, hindi niya tunay na pangalan. Puno ng pasa ang katawan ng dalagita na umano'y bunga ng pananakit ng anak ng kanyang amo. Taga Bulacan ang pamilya ni Jessica at sa edad na 11, pumasok na siya bilang kasambahay. Simula po 11 years old. Hindi na pa ako lumaki. Araw-araw po sinasaktan ako. Minartilyo po, saka po tinatadyakan sa labi. Saka po tinatadyakan yung lalamunan ko. Bukod dito, hindi rin daw tama ang sahod na natatanggap ni Jessica. Sa isang buwan kasi, 1,000 piso lang ang natatanggap niyang sahod. Kulang ito sa 2,000 pisong sweldong ipinangako sa kanya. Wala rin daw siyang natanggap na kahit anong benepisyo habang nagtatrabaho. Nang hindi na matagalan ang pananakit, naglakas loob tumakas si Jessica mula sa poder ng kanyang amo noong nakaraang Hulyo. Tumakas po ako ng madaling araw. Tumakbo po ako sa kapitbahay namin. Saka po pinadala ako sa presinto. Dahil menor de edad, kasalukuyang kinukupkop ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang dalagita. Gusto ko po ipakulong para wala nang mabugbog na iba. Kung tutuusin, mahigit 15 taon na ang nakararaan ng unang ipanukala sa Kongreso ang Magna Carta for Kasambahay o Kasambahay Bill na magbibigay proteksyon at tamang sahod sana sa mga kasambahay. Sa katunayan, ilang beses na rin naiulat ito ng aming programa. Pinapalinis po ako sa bahay nila na gamit yung kaya nasunog po yung balat ng kamay ko. Sa kasalukuyan, ang 1974 Labor Code pa rin ang sinusunod na batas. Marami sa provision raw nito hindi na bagay sa panahon ngayon, gaya ng nakasaad na 800 pesos lamang na buwanang sweldo ng mga kasambahay. So napakababa yung sahod ng ating mga kasambahay. Kailangan din ito dahil sa batas kasambahay ay pinalawak yung proteksyon at ang pagkilala sa mga karapatan ng ating mga kasambahay. At ang pagkawala ng batas para na nakatutok lamang sa ating mga kasambahay ay talagang nagpapalala ng kanilang kalagayan. Sa bagong kasambahay bill, ipinapanukhalang maging 3,000 pesos na ang minimum wage o sweldo ng mga kasambahay sa National Capital Region. Hindi naman dapat bababa sa 2,000 pesos ang sweldo ng mga kasambahay sa ibang lugar sa bansa. Nakasaad din sa panukala na dapat mabigyan ng sapat na benepisyo ang mga kasambahay. Matutugunan din daw ng panukalang batas ang kaso ng pisikal na pananakit laban sa mga kasambahay.
Meron bagong provision dun sa Kasambahay Bill. Right to form association for their mutual benefits and protection, elimination of all forms of forced or compulsory labor, elimination of all kinds of human trafficking, tsaka elimination of discrimination in respect of employment and occupation. Diyan babagsak yung pagmamaltrato. Maganda raw ang hangarin ng batas, kaya nakapanghihinayang raw na tila hindi pa ito prioridad ng mga mambabatas. Dahil sa kakulangan ng batas na ito, marami sa ating mga kasambahay ay talagang naaabuso. Mahirap na kumuha ng hustisya yung ating mga kasambahay dahil yung existing na batas ay hindi ito nagkakaroon ng pabor na proteksyon para sa kanila. Halos 2 dekada nang nakikibaka ang mga kasambahay upang kilalanin din ng batas ang kanilang karapatan. Pero tila hindi pa rin ito natutugunan. Huwag na sanang hintaying magkaroon pa ng panibagong kaso ng pang-aabuso bago tuluyang masolusyonan ang problema. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Maraming leaks na itong sa mga bubong. However, meron na itabi na 15 million para i-renovate ito lahat. Itong building lang CIMIC, ano? Kung dati-rati nasa mahigit 1 bilyong sulat ang pinoproseso dito sa Philippine Postal Corporation, ngayon umaabot na lamang ito sa mahigit 25 milyon kada taon. Sa mga nagdaang taon, patuloy ang pagkalugi ng ahensya. May pag-asa pa kayang maisalba ang Philippine Postal Corporation? Madali, makabago at mabilis. Ganito na nga raw ang paraan ng komunikasyon sa panahon ngayon. Pero mga pagbabagong ito, tila nakaka-apekto rin sa isang ahensya ng pamahalaan. Ang Philippine Postal Corporation o PhilPost. Dati-rati, umaabot daw sa 1 bilyong sulat ang natatanggap at pinoproseso ng PhilPost sa loob ng 1 taon. Pero sa pinakahuling datos ng ahensya, humigit kumulang 25 milyong sulat na lamang ang kanilang natatanggap kada taon. Ang pagbabang ito ang isa raw sa dahilan kung bakit nalugi ang ahensya sa nakalipas na mga taon. Ayon sa report ng Commission on Audit, mahigit 378 million pesos ang lugi ng PhilPost noong 2009, bagyang bumaba ang lugi nito noong 2010 na umabot naman sa mahigit 266 million pesos. At dahil sa pagkalugi, tila hindi na raw natutugunan ang iba't ibang kakulangan at kasalatan sa makabagong teknolohiya, kagamitan at pasilidad sa loob ng ahensya. Ito ang Central Mail Exchange Center o CMEC ng PhilPost sa Pasay City. Itong pangunahing tanggapan ng PhilPost. Dito dumadating ang mga sulat at padala mula o kaya naman ay patungo sa ibang bansa. Nang aming bisitahin ng CMEC, kapansin-pansin ang kalumaan at kawalan ng gamit ng mga tauhan nito. Halimbawa, salat sa sorting machine ng CMEC, kaya isa-isa at manual nilang pinaghihiwa-hiwalay ang mga padala. Meron dito nagpa-final sort sa mga small packets, saka dito naman sa mga sulat, kasama na yung room na yon. After that, ibabag na nila yan, ready for dispatch. Ang dating sorting machine na ginagamit nila noon, hindi na gumagana. Ang dati po, meron tayo mga equipments dito, katulad ng parcel sorting machine, letter sorting machine. Kumpleto po tayo dito dati. Kaya lang, after mga 5 years or more, nagkaproblema tayo sa mga spare parts niya na hindi natutugunan dahil lang mga ito po ay galing pa sa ibang bansa. So meron mga spare parts na hindi na nila masupplyan. Ngayon, hindi na nagagamit hanggang natuluyan ng masira.
Importanteng kagamitan rin sana ang X-ray machine dito sa CIMEC. Sa pamamagitan nito, malalaman kung may lamang illegal o hindi dapat ipadala ang isang parcel o package. Katulad ngayon o kagabi, itong mga sako na yon pinalik sa amin dahil mayroon siyang mga contents na hindi dapat nandoon. Ang problema dito kasi, sa isang sako ay naglalaman ng 3 pakete. Ngayon, isa man lang makita dyan na mayroon laman na illegal, apektado yung ibang pakete na nandoon sa sako na yan. Bukod sa mga importanteng gamit, nangangailangan din ng agarang pagsasaayos ang buong gusali. Actually, maraming leaks na itong sa mga bubong. However, meron na itabi si Madam Josie na 15 million para i-renovate ito lahat. Itong mga ceiling fans na ito po ay for more than 5 years or more ay hindi na po gumagana yan. Matanda na yan pero pagaganahin pa rin natin. Hindi rin nalalayo ang kalagayan ng Quezon City Central Post Office. Nang bisitahin namin ang opisina, butas-butas na ang kisame nito. Sa ikalawang palapag, nadatnan pa namin ang mga lalagyang ito na tagasalo ng tumutulong tubig mula sa kisame. Sa isang bahagi naman ng CIMEC, nakatambak ang mga sasakyan ng PhilPost na for repair at for disposal. Sa ngayon, kulang ng 340 na sasakyan o service ang ahensya sa buong bansa. Meron kaming nakaprogram na pagbili pang muli ng a total of 128 vehicles na gagamitin nga namin sa aming express mail service at sa aming mga mail delivery. Dahil ang isa naming problema, kaya hindi na naman kami nakaka-deliver on time, palaging sira ang mga sasakyan. Talos 2 dekada ng kartero ng Quezon City PhilPost. Si Len Lozada, 49 na taong gulang, aabot sa 200 sulat ang dinideliver niya kada araw. Dahil walang service, mano-manong inihahatid ni Lenny sa mga kabahayan ang mga sulat sa pamamagitan ng pagko-commute at paglalakad. Hirap po kami mag-abono kasi minsan ilang buwan bago maibigay sa amin. Galing po sa bulsa namin yon, yung pamasahe namin o pangkain namin na pupunta po doon sa pamasahe papunta ng area namin. Opo, magandang hapon, sulat po. 12,000 monthly salary ni Lenny, pero aabot lang daw sa 2,000 ang naiuwi niya kada buwan. Bukod sa basic salary niya, meron siyang 1,080 pesos kada buwan o 54 pesos kada araw na travel allowance. Pero kulang na kulang din daw ito. Paano niyo po pinagkakasya po yung kita niyo po? Talagang sir, talagang higpit na higpit sinturon talaga. Dahil minsan itlog sa umaga, itlog ulit sa gabi para makatipid lang po, makasurvive kasi malayo po yung pamilya ko. Minsan umiiyak na yung anak ko kahapon dahil pinapauwi ako. Wala akong magawa dahil sa trabaho ko. Isa lang si Lenny sa mahigit 11,000 empleyado ng PhilPost sa mahigit 1,800 post office sa buong bansa. Pero pasweldo ang isa rin daw sa dahilan kung bakit nalulugi ang PhilPost. Dahil nga ang laki-laki ng aming personnel servicing, 80% ng pera ng korporasyong ito ay nauubos sa sweldo ng tao. Kaya ang nangyayari, walang perang magamit para makapagtrabaho ang tao. Like may kartero ka, hindi makatanggap ng kanyang gasoline allowance, how do you now expect na magtrabaho? Dahil nga nauubos lahat sa sweldo. Dahil dito, kinailangan nilang magtanggal ng 300 empleyado. Walang basihang legal, walang proseso na isinasaad ng batas na malawakang pagtatanggal ng may kabuuan ng 300 empleyado na mga 2 hanggang 5 taon hanggang 20 taon na nasa serbisyo. Bagamat mga kaswal na empleyado sila, pero matapat silang nagsipaglingkuran. Nang dumating si Josie de la Cruz ay kagyat pinagtatanggal sila.
Embark na rin ng cleansing para matanggal natin unti-unti yung mga nagiging problema. Mag-identify kayo ng 10% ng inyong mga empleyado na kung titignan ninyo sa inyong sarili, hindi na natin dapat i-renew. That was that. It is all part and parcel of us, again, improving our efficiency among our people. Dahil sa mga problemang kinakarap ng PhilPost, hindi nakapagtatakang lumutang ang panukalang tuluyang isa-pribado ang post office. 2006 nang maaprubahan ang panukalang modernization project ng PhilPost. Isang Japanese company, ang ROA Systems, ang magpapatupad nito sa ilalim ng Build, Operate, Transfer Scheme. Halos 4 na bilyong piso ang pondo ng proyekto na gagamiting pambili ng makabagong gamit at computers. Pero hindi ito natupad nang magkaroon ng problema sa kontrata. Masyado raw kasing malaki ang pondong kailangan para sa naturang proyekto at hindi ito kayang sagutin ng Japanese company. Ayon naman sa isang eksperto, hindi lang pagsasapribado ang sagot para maisalbang PhilPost. Instead of privatizing, you can build, strengthen, sustain capacities at 3 different levels, no? Policy level, amendment in the law, increasing the authorized capital stock, no? So that there would be more stockholders, in effect, contributing, no, to funds to the corporation. At the institutional level, I mentioned organizational development, no? Reforms in approaches to the human resource function. I set a team, meron akong inorganize na team which is headed by the Assistant Postmaster General for Finance. Mag-concentrate sila doing nothing but reconcile. Meanwhile, kami, with the 2 APMGs for operations and admin, and the help of the Mega Manila Director, we are focusing our attention to moving on and getting this corporation back on its feet. Hindi may tatangging malaki ang bentahe ng modernong paraan ng komunikasyon sa panahong ito. Pero sa Pilipinas, kung saan malaking bahagi pa rin ng ating mga kababayan ang umaasa sa serbisyo ng PhilPost, malagang mabigyang pansin ang modernisasyon nito upang may pagpatuloy ang pagbibigay serbisyo nito sa publiko. Ako si Jigo Manicad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook.